Guys, panoorin nyo to. Bintulpo. Sinermo na ang kanyang kuya na si Montulpo dahil nga sa umano'y pinagbintangan si Senador Marcoleta na tumanggap daw ng pera sa mga diskaya. So, panoorin natin to mga kababayan kung paano niya balagbagin ang sarili niyang kapatid. Lahat ng bagay na dapat kong tuwirin kung matutuwid ko. Pero present ako po sa inyo. May kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Nako. O sa salitang Ingles, blood is thicker than water. Ang kasabihang yan, madalas at minsan mali ang paggamit. Ang kasabihan, blood is thicker than water, ay aplikable lamang kung ikaw ay namumuhay at kumikilos ng tama. Wala kang nasasaktan. Wala kang nasasagasaan na sinaman na hindi mo sinasadya. At marunong ka naman mag-apaumanhin kung ikay nagkakamali. Ibig sabihin, matino yung pag-iisip. Tama yung mga pinagagawa. Alam yung mga salitang, alam yung terminolohiyang pag-unawa sa kapwa, malawak na pag-unawa at marunong mag-unawa, pag-iintindi. Yun ang iyong pag-iisip dapat ng isang taong matino. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Wala pong perpekto sa mundo. Kita mo, nabanggit ako 2 beses ni Senator Marcoleta. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. Nag-sorry naman. May nainggit ata na pangalan ay Ramon. Sana siya kanya yun. Napunta sa akin. Sinalo ko na. Paano kung isang miyembro ng inyong pamilya o utol at medyo may edad pa, tanda pa sa'yo, asiwa yung mga pinagagawa, wala sa tama, wala sa hulog. At ang masahol, nananadya at alam ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya para makatawag ng pansin, mambuisit, manginis doon sa mga taong kanyang iniinis. Meron akong ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yan. Huwag yung lagi-lagi. Ang ibig kong sabihin, sabihin na natin, miyembro ng pamilya mo yan, ate mo man yan, o kuya mo man yan. Na pareho medyo asiwa. Wala na sa tama. Sino ang tatayo? Sino ang maglalagay sa kanya sa tama? Ang gustong ibig sabihin ni Bintulpo wala na sa tama, wala na sa naaasiwa na ang ginagawa nitong kanyang kuya na si Montulpo, mga kababayan. Sino ang magsasabi sa kanya? Sino magtuturo sa kanya? Nakakatanda nga di ako, sino? Yung tinawag niyang tutubi. Atay, di ako, yung tinawag niyang tutubi. Si Bintulpo. Talaga? Si Bintulpo, ako'y magmemensahe. Nahihiya na po kami, kahit yung 2 senador. O minsan, nahihirapan sila dahil kapwa senador, binabanatan niya. Hindi na sa trabaho, personal na. Gusto niya maging relevant. Para maging relevant, destructive na, paninira na, attack dito. That is destruction on the road to perdition. Kaya ako naninindigan. Isa sa ayos ko ang tama. Hindi ako magkukonsente. Makinig ka, Ramon. Nako. Nakakasakit ka na. Hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Paalala ko lang sa iyo. Paalala ko sa iyo. The 10th Anniversary Grand Voyage is an extended celebration packed with rewards, memory.
Sino ang umakay sa iyo, ilapit, kalad ka rin ka, bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa kolumn mo sa Inquirer para kumbinsihin ka na humingi ka ng tawa dahil mali ang ginawa mo. Noon yun. Nakalimutan mo na ba? Sino nagsalba sa iyo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa iyo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro, pero binabalahura mo ng panahong yon. Binabalik ko lang. The past does not equal the present, and I will give you a space and time to straighten up or get shipped out. Ginigising kita. Pinupukaw kita. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutubi. Wala namang masama kung mukha akong tutubi. Okay lang naman sa akin. Baka nakalimutan mo. Buti nga, pinatawad ka ng organisasyon na yun eh. Buti nga, kasi hanggang ngayon siguro, baka naghihimas ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano mo malulusutan noon yun? Mula apari hanggang hulo, katakot-takot na, somon ang ginawa si sandamakmak. Ngayon, bilang kapatid mo that time, nakikita ko naman ang konsumido ka sa nangyari sa iyo. So, naawa ako, bilang isang kapatid, nakababata mo, nasabi ko sa iyo, sige, tatayo ako para tuwirin natin to. Umamin ka lang ng pagkakamali. Humingi ka ng sorry, kasi lahat naman tayo nagkakamali. Una, matigas ang ulo mo eh. Kinumbinsi kita. Hindi, ikaw nagkasali. Ba't ako hingi ng sorry? Tama ginawa ko. Tandaan mo to? Hindi. Pag mali ka, sasabihin ko sa'yo, kahit nakababatang kapatid mo ako, itutuwid kita. Kung feeling mo, Ramon, na ikay pogi, nothing will take that away from you. Hands down, pogi ka sa mga chicks mo. Kung may natitira pa. Kung may natira pa, hati kayo ni James S. Raul. Sino? Matindi rin naman ito si Bintol po eh, no? Ayan, mga cameraman ko. Baka kasi mainggit sa'yo eh. Ngayon, umayos ka! Umayos ka, Ramon! Inumpisahan mo, Ramon, tatapusin ko yan. Now, nga buti pa, tumigil ka na. Yun nangyari. Ayan, Ramon, tumigil ka na. Ito nang panawagan ni Bitag Bintol po. Mismong kapatid mo na yung sinisermonan ka. Nangyari po kay Napoles. The Napoles scam, the 10 billion Napoles scam. Alam niyo naman po natin, marami rin po mga kongresista noon na hindi napasama sa sinasabing kaso. Sigurado, alam yan ni Laila de Lima, dating Justice Secretary. It was more like a selective justice. Kinuha lang nila yung mga hindi nila kapartido. At yun po, ang sinalya po nila sa hukuman. Mula sa Department of Justice, nagkaroon ng Senate hearing, nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Hindi dati ni DOJ Secretary Laila de Lima ng mga panahong yun. I think it was in 2013, if I'm not mistaken. And that was exactly ang sinasabi po ni Senator Kiko Pangilinan. Ako naman, wala po tayong babanggitin ng pangalan, pero panoorin po to. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun eh. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. On the record, there was no intention of maligning any individual. In the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee, wala pong personalan. As I watched the Senate hearing, yung pananalita po ni Senator Kiko Pangilinan, I like the way he said it. He was trying to stress the fact, ito po yung conviction rate. Kaya lang, ako, totoo rin naman ang panahon yon, during those times.
Kung titingnan po natin kay Napoles, marami po sana na sentensyahan din. Mga kongresista. Maraming mga false NGO na dinaan doon yung mga kailan Napoles. Huwag sana mangyari dito. Dapat dito hindi selective justice yung ating ICI. Ganon din po yung ating Blue Ribbon Committee. And that's all I want to do. Dahil ang taong bayan nag-aantay na merong managot at masasauli yung mga bagay na nakulimbat. End of story! Ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa banat ni Bintulpo sa kanyang nakakatandang kapatid na tumira kay Senador Marcoleta at sinabing humihingi di umano ng lagay itong si Senador Marcoleta, pinagbibintangan itong ni Montulpo. So, ano masasabi nyo mga kababayan? Mukhang nag-aaway na itong magkapatid na ito mga kababayan. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-share. At ayun po, maraming salamat po sa inyo lahat.